Unang-una kapatid, sa umpisa pa lang makikita mo, totoo yung nakasulat sa Biblia. Basahin natin ang Biblia, umpisahan natin sa 1:1. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. O, kita mo, hindi ba totoo yan? Umpisa pa lang, totoo na eh. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Tingnan mo sa siyensya. Totoo yan eh. Mas matanda ang universe kesa sa Earth. Kasi nang pasimula, ang nilikha langit, yung universe. Tapos at ang lupa. Tama-tama, very scientific eh. Ang pagkakasabi sa Biblia. Bakit? Kasi sa pag-aaral ng siyensya, ang universe is 13.77 billion years old, while the Earth is accepted by scientists to be around 4.5 billion years old. Ang Earth mas bata kaysa sa universe. Yun ang sabi sa Biblia eh. Nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Tapos sa versikulo 2, ang lupa nung umpisa walang anyo, walang laman. It's a globe of waters, puro tubig. At ang kadiliman sumasa ibabaw ng kalaliman at ang Espiritu ng Diyos sumasa ibabaw ng tubig. The power that holds the water in place is the Spirit of God. Yun ang nagpapapanatili dun sa tubig, Pagkatapos sabi ng Diyos, lumitaw yung tuyong lupa, lumitaw. Yun very scientific declaration eh. Hindi naman maiisip yan ng tao na isulat kung walang Diyos na nagpasulat. Alam mo bang yung aklat ng Henesis, nasulat yan kapatid, 1513 BC. 1,513 taon bago si Kristo. Tapos mula kay Kristo hanggang ngayon 2,000 years. O 3,500 years na, magpo 4,000 years na nakasulat yung Henesis 1:1 na binasa natin. Noong panahon na yun, wala pa namang 4,000 years ago, wala pa namang masyadong alam ang tao sa siyensya pero ngayon, meron na tayong kaalaman sa siyensya. Napapatunayan natin, totoo yung sinulat almost 4,000 years ago. Napapatunayan natin na mas nauna pa lang nilikha yung langit kaysa sa lupa. Yung mga panahon ng mga papa sa Roma, ang akala nila, ang pinakasentro, itong mundo Ito ang pinakasentro ng universe Mali pala sila. Ang sentro ng universe, hindi ang mundo. Kasi late comer lang ang mundo, ang Earth. Because bata pa ang mundo. Mas matanda ang universe ng halos 10 bilyon taon ang tanda ng universe. Tama-tama yung pagkasulat sa Biblia. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit, the heavens, and the earth. Dehuli yung mundo. Ang Biblia, kapatid, totoo yan. Scientifically, historically, kung babasahin ko lahat kasi sa'yo, mahabang-mahaba Sa istorya, mapapatunayan mo, totoo ang Biblia. Nasa Biblia, sa Ikalawang Hari, 20:20. Ang iba nga sa mga gawa ni Ezekias at ang buo niyang kapangyarihan at kung paano niyang ginawa ang tipunan ng tubig at ang padaluyan at nagdala ng tubig sa bayan. Hindi ba nangasusulat sa aklat ng mga alaala sa mga hari sa Huda? Sabi sa Biblia yan, Pero wala tayong malay ngayon sa panahon natin kung ano ba yung pinagawa ni Ezekias na daluyan ng tubig papuntang Jerusalem, Pero kamakailan, natuklasan ng mga archaeologists, yung pinagawang daluyan ng tubig ni Ezekias, natuklasan nila yan. Iyang padaluyan ng tubig. Tapos may mga nakasulat sa dingding na yun yung ipinagawa ni Ezekias. Biro mo, libu-libong taon na yan, Nakasulat yan sa Biblia, pero hindi pa natutuklasan mismo yung tunnel na ipinagawa ni Ezekias nung araw. Pero kamakailan, natuklasan yan para patunayang ang nakasulat sa Biblia totoo, hindi imbento. Kaya halimbawa, sa panahon ni Kristo, merong nakasulat na ibigay mo kay Cesar, ang kay Cesar, ang sa Diyos ay sa Diyos. Ang tinutukoy niya yung isang dinaryo. Mabuti basahin natin, kapatid na Daniel. At sinabi niya sa kanila, kanino ang larawang ito at ang nasusulat? Sinabi nila sa kanya, kay Cesar. Nang magkagay, sinabi niya sa kanila, kaya't ibigay ninyo kay Cesar ang sa kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Ayun, kanino ang larawang nakasulat na ito?
Kay Cesar ika, yung nakalagay dun sa coin, dun sa denaryo. Kay Cesar. Bigyan nyo kay Cesar, ang sa Diyos, sa Diyos. And meron tayong natuklasan ng mga arkeologo na mga coins na sa panahon pa ni Cesar, bago pa dumating si Cristo, 31 BC, nung ipinanganak siya, ito ang Cesar si Augusto Cesar. Merong coin yan. Tapos, meron namang coin pa rin natuklasan na si Tiberius Cesar, noon naman siyang ipako sa krus. Ang Cesar noon si Tiberius. Meron akong kopya niyang coin na yan. At meron pa rin ako nung coin na kagaya nung ibinigay nung babaeng bao na isang lepta na halos 2 beses. Meron akong original coin doon sa bahay. Mga pruweba yon na ang nakasulat sa Biblia, totoo kapatid, hindi inimbento lang. Ngayon ang sabi mo, nagiging dahilan ng iba't ibang kahulugan yung pagsasalin, hindi na kasalanan ng Biblia yon. Kasalanan na nagsasalin yon. Alam mo kasi ang sikreto ron, hindi sila natatakot sa Diyos. Gaya ng saksi ni Jehovah, no? Hindi sila natatakot sa Diyos, pinapalitan nila yung salita. Ang mga salitang Panginoon, Adonai, at saka yung Kurios, sa Greek kasi, Kurios, ano? Adonai, isang salita na pareho ng kahulugan ng Kurios o Panginoon. Nung magsali ng Biblia, mga saksi ni Jehovah, yung lahat ng Kurios o Kyrios at saka yung lahat ng Adonai na ang kahulugan ay Panginoon at yung lahat ng Elohim na nasa Bibliang Hebreo na ang kahulugan ay Diyos, pinalitan nila lahat yun ng Jehovah. Kasi nagsali ng saksi ni Jehovah, siyempre isasali nila yung papabor sa kanila na salin. Ngayon, hindi naman tayo dapat mag-alala kasi meron namang natitira pang Biblia na hindi pa na isasalin. Ibig ko sabihin, yung mga manuscripts, mga sulat kamay na Biblia na isinulat 1,700 taon na ang nakakalipas, kagaya ng Codex Sinaiticus. Isa sa pinakamatatandang Biblia, yung Codex Sinaiticus, nakasulat yan sa Grego. Nakita ko pa nga yan doon pumunta ako sa London, doon sa British Library. Nakita ko yung isang kopya nung tinatawag na Codex Sinaiticus. Isinulat yan noong 330 AD. Malapit sa panahon ng mga apostol. Kasi yung huling-huling apostol na namatay siya after ng 100 years kung sinulat siya ng 330 AD, 200 taon pa lang namamatay yung apostol na namatay nung maisulat naman yung kopya ng Biblia na yan na tinatawag na Codex Sinaiticus. Halimbawa, meron kang duda sa mga salin kasi mga nagsasalin, kuminsan namamali ang salin, punta ka uli dun sa mga mas matatandang salin. So makikita mo talaga yung totoo.